Pinagpalang araw ng linggo, araw ng pagtitipon ng mga anak ng Diyos upang siya ay sambahin sa spirito at katotohanan. Today, we are going to conclude our series, 7 Ways to Live God's Purpose. Of course, ulitin ko ulit, under the general theme, True Success. So, panalangin ko, itong series na ito na ginawa natin ay makakatulong upang i-pursue natin, no? Ang tunay na tagumpay sa buhay upang hindi masayang ang ating panahon at buhay, no? In pursuing the less important things in life. Amen ba? So, review muna natin yung unang 6, no, na tinatawag nating winning ways. Tutulungan tayo ng mga kapamaranang ito para maipamuhay ang layunin ng Diyos sa ating buhay at makamtan natin ang tunay na tagumpay. So, una, no, alphabetical ito, kaya wag natin ang nawamalimutan, no? Aim high. Number 2, break barriers. Number 3, commit to excellence. Number 4, depend on Christ. Number 5, exercise for godliness. Number 6, focus on essential. Para sa akin, itong last and 7th way, no? Bagamat hindi naman to exhaustive, pwede pa natin dagdagan to. Ano, pwedeng 10 ways, 12 ways, 20 ways, no? Bagamat hindi pa exhaustive itong listahan natin, ay naniniwala ako, no, na itong ating ikapito o 7th way ang foundation ng lahat ng ways. Kasama na nga rito yung hindi pa natin nabanggit. Dahil all other ways would not be fully successful unless this 7th way is in place. So mabigat yun, no? So ibig sabihin parang mababaliwala lahat yung mga paraang gagawin natin kung hindi kasama itong ikapitong paraan na ito, no? Kung sa ilog, ito ang bukal na pinagmumula ng tubig. At kung wala ang bukal, wala ang tubig, edi wala din namang kasaysayan o silbi ang ilog. Kung sa isang planta o pagawaan, ito ang powerhouse na nagsusupply ng power so that everything will function and produce the desired product or products. Without the powerhouse, nothing is useful. Ibig sabihin, kahit magawa yung unang 6, pero wala itong pang-7, mawawalan din ng kabuluhan ang lahat. Because you cannot fulfill God's purpose for your life without this 7th way. So, basahin ko ang ating key verse. At marahil yung iba sa inyo, memorize nyo na to. O kung hindi pa, pwede nyo i-memorize kasi napaka-ikli lang naman to. Isang verse to, no? At ito'y makikita natin sa 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Napangiti na yung iba, no? Kasi familiar sa inyo to, no? Sabi rito, therefore, whatever you eat, or whether you eat or drink, or whatever you do, do all to the glory of God. Ulitin ko. Therefore, whether you eat or drink, or whatever you do, do all to the glory of God. So, ang ating ikapitong way or 7th way, give God the glory in everything. Yan ang ating ikapitong kapamaraanan, no? To live God's purpose in our life. Give God the glory in everything. Ibigay sa Diyos ang kaluwalhatian sa lahat. It is impossible to live God's purpose without giving God the glory in everything. For giving God the glory in everything is not only a way to be able to live God's purpose, but it is the very purpose of our life. So, sa totoo lang, hindi lang ito yung isang daan o pamamaraan, no? Kundi ito na yun. Ito na yung pinakalayunin ng ating buhay. So, itong 7th way is a means and at the same time is the end. No? Sabi sa Isaiah 43 verse 7, everyone who is called by my name
whom I created for my glory, whom I created for my glory, whom I formed and made. So, ang original purpose ng God, bakit tayo nilikha? Actually, bakit niya nilikha lahat ng bagay? At lalong-lalo na tayo na tao, no, nilikha in the image of God is to glorify Him. Nilikha ang tao sa wangis ng Diyos, una sa lahat para makapagbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. No? As people live according to His will, His ways, and word, then they will reflect God's person, that God's glory will be revealed. No? So kapag namuhay tayo ayon sa kalooban, sa pamamaraan at sa salita ng Panginoon, makikita yung Kanyang glory sa atin at siya ay mabibigyan ng kaluwalhatian, no? Natin at sa mga bagay na Kanyang nilikha. Sabi sa Psalm 19 verse 1, no? The heavens declare the glory of God, and the sky above proclaims His handiwork. Inihahayag ng lahat ng nilikha ng Diyos, ang kaluwalhatian ng Diyos. So all of God's creation, including people, us, are intended to declare His glory. So paano nga tayo? How can we fulfill God's purpose kung hindi natin isasama itong ikapitong paraan na ito? Now, giving God the glory doesn't mean that kulang ang Kanyang glory o tayo ang dahilan kaya siya nagkaroon ng glory. Hindi nang ibig sabihin nun, no? Because God's glory is eternal. It was with Him before we existed or anything existed. Kasama na ng Diyos ang Kanyang kaluwalhatian, no? Sabi sa John 17 verse 5, sabi ng Panginoong Kristo, "And now, Father, glorify me in your own presence with the glory that I had with you before the world existed." No? Ano sinasabi rito ng Panginoong Kristo? No? Luwalhatiin mo ako sa iyong presensya ng kaluwalhatiang, sabi niya rito, no, na mayroon ako bago pa malikha ang lahat ng bagay. God's glory is the revelation of His person and perfect character, including, just to mention some, His wisdom, power, beauty, love, and holiness. That's God's glory. It is the visible display of infinite worth and majesty, eliciting praise, awe, and worship. Yun ang ibig sabihin ng Kanyang glory. It is reflected in His creation, most especially by humans. As I have said, who were created in His image as they live according to His will, ways, and word. So, ang glory ni God ay bahagi ng Kanyang pagka-Diyos. The word glory literally means heavy in weight. Mabigat. No, mabigat. So, to glorify means to give weight or honor. To glorify God means to recognize God for who He is and to respond appropriately. Yun ang ibig sabihin ng binibigyan natin ng glory ang Diyos kapag kinikilala natin kung sino siya at tumutugon tayo doon sa pagkakilalang yon natin sa Diyos. No? Kaya mahalaga yung ating kaalaman tungkol sa Diyos para maibigay natin yung dapat na kaluwalhatian sa Kanya. Sabi sa Revelations 4:11, "Worthy are you, O Lord, worthy are you, our Lord and God, to receive glory and honor and power. For you created all things, and by your will they existed and were created." Worthy are you, O Lord, to receive glory. So hindi natin dinadagdagan ng Kanyang glory, kundi kinikilala natin ang Kanyang kaluwalhatian dahil yon ay
nararapat para sa Kanya. Una nga, dahil tayo ay Kanyang nilikha. At wala tayo kung wala siya. Kundi niya tayo nilikha. Kaya nararapat lang na ibigay natin sa Kanya ang pagkilala na magbibigay ng kalwalatian sa Kanya. So God's glory is something that belongs only to Him. So yung tunay na kalwalatian ay Diyos lang ang mayroon nun, no? Sabi sa Isaiah 42 verse 8, I am the Lord, that is my name. My glory I give to no other, nor my praise to carved idols. Giving God the glory is something God deserved and the duty of everyone whom He created. Again, giving God the glory is our ultimate purpose. Hindi handa ang Diyos para ibahagi, i-share ang Kanyang glory. Sa Kanya lang yun. Kaya pinag-uusapan natin ang tunay na kalwalatian. Ito'y tumutukoy lamang sa Diyos. Now, our passage, yung binasa natin sa 1 Corinthians 10:31, no? Ulitin ko ulit. Therefore, whether you eat or drink, or whatever you do, do all to the glory of God. So it tells us how giving God the glory must be our motivation in everything we do. It must be our way of life. Yun ang sanhi, dahilan kung bakit natin ginagawa ang lahat ng bagay para mabigyan natin ng kalwalatian ang Diyos. So giving God the glory is a way of life. Dapat sa isang tunay na mananampalataya. So, kumusta kapatid? Yan ba ang nasa isipan natin? No? Sa bawat araw, Lord, itong aking unang hangarin, itong aking panalangin, nawa mabigyan kita ngayon ng kalwalatian. So, motive means the reason why we are doing what we are doing. Lagi namang may dahilan kung bakit natin ginagawa yung ginagawa natin. Ang tawag natin doon ay motibo. So, motive drives us to do what we need to do. Motive is everything. Kasi, yun ang nagiging sanhi eh. Bakit natin ginagawa ang mga bagay? Dahil doon sa motibo natin. So, people highly motivated will likely succeed. Because they will do their best to fulfill their goals. So, yung mga motivated na tao, kadalasan sila ang nagiging matagumpay. So, ang motivation can be extrinsic, ibig sabihin galing sa labas. Halimbawa, no? Mayroong, kunyari sa office, no? Mayroong mga rewards, may mga incentives para sa maagang dumating, para sa nagpi-perform, especially kung tayo nasa sales. So, ang tawag natin doon ay extrinsic motivation. Motivate tayo ng mga bagay na pwede natin makuha. No? Pero, ang mas magandang motivation ay intrinsic. Galing sa loob. Halimbawa, ano, yung nakukuha nating satisfaction. No? Pag may nagawa tayong maayos, kahit na walang gantimpala, just to feel fulfilled and satisfied, that's our motivation. No? Yung joy natin. Ba? Kaya pag sumasamba tayo sa Panginoon at ang motivation natin ay mabigyan siya ng kalwalatian, at sa pagbibigay natin ng kalwalatian ay nararamdaman natin yung tunay na kaligayahan, yun ang intrinsic motivation. Hindi yung pupunta ako kasi baka hindi sagutin ng Panginoon ang aking panalangin. Pupunta ako kasi baka hanapin nila ako. Pupunta ako kasi baka magalit ang Diyos, no? Hindi ganon, no? Yung katuang nararamdaman natin. Amen? Every time we worship God, yun ang ating motivation. At yung paglago natin, no? Yung nakikita mo na you are growing in the Lord. You are getting to understand more of the teachings of the Bible. Di ba? Nakikita mo na nagbabagong iyong character. So, yung paglago mo ay isang motivation para sa iyo. Kaya ka nagdi-devotion, kaya ka nagpi-pray, kaya ka nag-attend.
Kaya ka nagpe-fellowship, no? At napaka makapangyarihan yon sa ating buhay, no? Kaya yung mga hindi highly motivated, talagang hindi ganadong umattend o gumawa o mag-Bible study or whatever para sa Panginoon, no? So beloved, as followers of Jesus, the Bible says that our ultimate motivation in life and ministry is to give God the glory. So yun yung pinakamataas na pwedeng maging motivation natin bilang mga Kristiyano, no? Yung gusto kong mabigyan ng kalwalatian ang Diyos. Hindi yung ma-please ang tao o ma-please ang kahit sino o ma-please ang tao sa atin o hangaan tayo ng tao. Hindi ang ating motivation. Ang pinakasuktulang motivation natin, bakit natin ginagawa ang mga ginagawa natin? Dahil gusto natin mabigyan ng kalwalatian ang Diyos. Sa lahat ng ating gagawin, iisipin, paplanuhin, sasabihin, ang laging tanong ay dapat ganito: makalulugod ba ito sa Diyos? Will it glorify God? Dapat yung lagi ang tanong natin, lalo na sa mga gagawin natin, sa mga desisyon natin na malalaki sa ating buhay. Can you imagine the quality of our Christian life when this is our motivation in life? Na-imagine nyo ba? Kung araw-araw yan ang motivation mo, mabigyan ng kalwalatian ang Diyos. Diba? Anong klase, anong uri ng Kristiyanong pamumuhay meron ka? I think it will be excellent, diba? Kasi pag sinabi mo, ito ba'y makakalwalati sa Diyos? Siyempre, lagi mong ibibigay yung best mo. Tama? Lagi kang mag-iingat na hindi masaktan ng Diyos o hindi madisplease siya o masira ang kanyang karangalan. At kapag yan lagi natin iniisip, at dahil nga ang motivation natin, mabigyan siya ng kalwalatian, I believe with all my heart, talagang mamumuhay tayo ng excellent Christian life. And we will grow definitely in our spiritual life. So, this morning, I would like to share 2 fruits about giving God the glory. Dalawang katotohanan na dapat nating maunawaan pagdating sa ating pinag-uusapan, no? Na pagbibigay sa Diyos ng kalwalatian sa lahat ng bagay. Okay, una, the areas of life where we should glorify Him. No? So, ang area o larangan ng buhay na dapat mabigyan natin siya ng kalwalatian, o anong aspeto ng buhay dapat malwalhati ang Diyos? Sa mga bagay ba na may directly connection sa mga spiritual na bagay, kagaya ng pagbabasa ng Bible, pagba-Bible study, pag-worship, ayan, talagang dapat gawin natin yan for God's glory. Pag tayo nagba-basketball na, huwag na natin isipin naman yun, no? Basketball lang naman to, ba? Ganun ba? So, tingnan natin, no? Sabi ng verse, therefore, whether you eat or drink, whatever you do all to the glory of God. Number 1, makikita natin dito, no? Whether you eat or drink. Ikaw man ay kumakain o umiinom. Bakit kaya yun ang ginamit niya rito, no? Na example sa pag-uusap ng God's glory. Parang napaka ordinaryo naman, no? Diba? Kasi eating and drinking are the most common, regular, ordinary activities that everyone does. Lahat gumagawa no? Napaka-simple naman. Bakit kailangan isangkot pa ang glory ng Panginoon doon, no? Kadalasan, iniisip kasi natin, giving God the glory involves great big things or spiritual things or eternal things. Kaya nga minsan, nada-dichotomize natin ang buhay natin, no? May spiritual, may secular. Pero walang ganun eh. Lahat ng tungkol sa buhay ng isang mananampalataya ay spiritual. Bagamat siyempre involve ang physical, mental, emotional, intellectual, no? But it's all about spiritual life. No? Dito ipinapakita na giving
God the glory involves even the ordinary, regular and common things. Kagaya ng eating and drinking. Pwede nating mag-glorify si God sa maliliit na bagay na ginagawa natin. So minsan hindi tayo maingat sa mga maliliit na bagay. Ay, ano ba naman yan? Kailangan pa ba naman pag-usapan ng glory ng Panginoon dyan? Magwawalis lang naman ako. Maghuhugas lang naman ako ng pinggan. Diba? Hindi yung sabi rito sa pagkain o sa pag-inom ng tubig, dapat mag-glorify pa rin ang Panginoon. So as Christians, we must be aware even in small things that we need to honor God. Kaya sa lahat. And ang benefit nito, ang benefit nito ay lahat gagawin natin giving our best. Kaya nga sa totoo lang, kung ikaw ay mananampalataya, may ginagawa ka, kunyari, naghuhugas ka ng pinggan, anak ka. So hindi mo na kailangan bantayan ka o tingnan ka. Kahit na wala nakatingin, you will do your best. Kasi nga, ginagawa ko ito, kahit itong simpleng paghuhugas ng pinggan na ito, ginagawa ko ito para sa kalawalatian ng Diyos, kaya gagawin ko yung best ko. Diba? Pangalawa, sabi dito, whatever you do, do all. Whatever you do. So, kasama na lahat. Ano man ang gawin mo? Lahat. Sabi, do all. Lahat gawin mo. Para saan? Sa kalwalatian ng Panginoon. So, it means that everything or anything we do, we must take into consideration the glory of God. Maliit o malaking gawain, dapat laging iniisip paano mag-glorify si God. Sa lahat ng gawain, sa lahat ng panahon, dapat gamitin nating lahat upang magbigay kalwalatian sa Kanya. Sobrang malaki ba yung statement? Pero yun ang patotohanan dito Yun ang gustong ituro dito ng talatang ito sa atin, no? Mahirap ito, pero dapat pag sumikapan nating magampanan. Kagaya ng sinabi ko earlier, no? Dapat ang tanong, sa lahat ng ginagawa natin, pinaplano, iniisip, inanais, will it glorify God? So kung hindi naman makaka-glorify kay God at lalong madidisplay si God, huwag mo nang gawin. So giving God the glory in everything must be our ultimate motivation in life. Hindi dapat mawala sa kamulatan, sa consciousness natin, ang glory ng Panginoon. So ang challenge natin sa unang point ay to make the glory of God my ultimate aim and motivation in life in everything, small or great. Ulitin ko. To make the glory of God my ultimate aim and motivation in life in everything, small or great. Kung ilalapat lang natin ito, talagang isa sa puso natin ito, hindi ko ma-imagine kung anong klaseng mga mananampalataya tayo. Kung anong klaseng church tayo. Ang Christ in Every Heart Church. Kung lahat tayo ganito ang ating pag-iisip. Kung lahat tayo, ang ultimate na layunin natin, to give God the glory. Amen ba? Okay, pangalawa, the application of giving God the glory. So, how can we glorify God? Yun ang simpleng tanong, no? So, saan natin siya dapat bigyan ng kalwalatian? Sa lahat. Yun ang sagot doon, sa lahat. Sa lahat ng bagay, sa lahat natin ginagawa. Kailangan magbigay ng kalwalatian sa Panginoon. So ngayon, tanong naman, how can we glorify God? No? So dito sa ating verse, hindi naman, walang in-specify, no? Na paraan. No? Kasi general nga, in everything we do. No? Pero sa pag-aaral natin ng Biblia, so marami tayong mga makikita rito na mga binanggit na pamamaraan, paano natin mabibigyan ng kalwalatian ang Diyos. Again, this is not an exhaustive list, pero mabibigyan tayo ng sapat na kaalaman. Una, we give God glory when we praise Him. Pag tayo talagang nagpupuri, nagluluwalhati, sumasamba, sama-sama na to, umaawit, nagte-testimony, kagaya ng ginagawa natin, no? Basta lahat ng ginagawa natin na nagpupuri sa Panginoon, nabibigyan natin siya ng kalwalatian. No?
Sabi sa Psalm 63 verse 3, because your steadfast love is better than life, my lips will praise you. Yun dapat lagi kasi ang tugon natin, ano? Sa kung sino ang Diyos, anong ginagawa niya sa atin, sa kanyang kabutihan at katapatan, yun lang ang ating tugon. Purihin siya. At kapag tinugunan natin ng pagpuri ang Diyos, dito specifically sabi, lips, no? Pwede rin naman itong may tono, pwedeng walang tono, no? Pwedeng testimony, pwedeng awit. No? Ay naluluwalhati natin ang Panginoon. Sabi sa Philippians 2:9-11, therefore God has highly exalted Him and bestowed on Him the name that is above every name. Ano yung name na yun? No? Ito sabi sa 10, so that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So when we confess Jesus as Lord, as Savior and God, nabibigyan natin ng kalwalhatian ang Ama. No? Pangalawa, we give God the glory when we produce much fruit. Pag may nakikitang bunga, spiritual na bunga sa ating buhay, bunga ng mga taong nadala natin sa Panginoon, bunga ng mga paglilingkod natin sa Panginoon, bunga ng mga kaugaliang bunga ng Espiritu sa ating buhay, no? Like love, joy, peace. Sabi sa John 15 verse 8, by this my Father is glorified, that you bear much fruit and so prove to be my disciple. Paano daw naluluwalhati ang Ama? Kapag tayo ay maraming bunga. Number 3, we give glory to God when we live pure. Sabi sa 1 Corinthians 16:8-10, flee from sexual immorality. Every other sin a person commits is outside the body, but the sexually immoral person sins against his own body. Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own, for you were bought with a price, so glorify God in your body. So kapag tayo namumuhay ng malinis, may kabanalan, na ginagamit natin ang katawan natin hindi para mag-indulge sa mga fleshly desires, kundi ginagamit natin ang ating katawan to give God the glory, then nabibigyan natin siya ng kalwalhatian. Number 4, we give God the glory when we please Him. Pag siya nalulugod sa atin, natutuwa sa atin. Sabi sa Matthew 3:17, and behold, a voice from heaven said, this is my beloved Son, with whom I am well pleased. God, the Father, was pleased with the Son. And that gives glory to God. Pag nasisiyahan, natutuwa, sabi nga nila, no, napapangiti natin ang Diyos, nabibigyan natin siya ng kalwalhatian. Kahit sa relasyon lang ng magulang at anak, di ba? Pag natuwa ang ating magulang dahil sa ginawa natin, lalo na sa mga nag-aaral, yung maayos ang grades, nagkaroon tayo ng honors, o natapos natin ating pag-aaral, napi-please ang ating mga magulang at nabibigyan sila ng honor. Lalo na ganun din sa ating Diyos Ama. Okay? We give God the glory when we promote Him. Ano ibig sabihin ng promote? Now, when we declare His glory, nakikilala siya, natatanyag siya, no? Dahil sa atin, no? Sabi sa Matthew 5:16, in the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Pag ang ating liwanag ay nagningning sa pamamagitan ng ating mabubuting mga ginagawa, ang kalwalhatian ay pumupunta sa Ama. Kasi ang kabutihang ginagawa natin, nagre-reflect kung sino ang ating Diyos, kung sino ang ating Panginoon.
Dahil sa ating buhay, naluluwalhati ang Diyos. When we shine our light through our good works, then God gets the glory, for goodness is one attribute of God. Number 6, we give God the glory when we practice or obey His word. Sabi sa John 17:4 ni Jesus, no? Sabi niya sa kanyang Ama sa langit, I glorified you on earth, having accomplished the work that you gave me to do. Sabi ni Jesus na, bigyan kita ng kaluwalhati ng karangalan sa lupa dahil nagawa ko, sinunod ko ang ipinapagawa mo. Beloved in the Lord, ito yung pinaka-practical na paraan. Kung gusto nating mabigyan ng karangalan ng Diyos, sumunod tayo sa Kanya. Dahil every time na hindi tayo sumusunod sa Kanyang salita, sa Kanyang utos, sa Kanyang pamanhikan, no? Ay hindi natutuwa ang Panginoon. No? Hindi natin siya na-honor. Pero every time na tayo sumusunod, ginagawa natin salita ng Diyos, no? Nabibigyan natin siya ng karangalan. Sabi sa 2 Corinthians 9 verse 13, by their approval of this service, they will glorify God because of your submission, flowing from your confession of the gospel of Christ and the generosity of your contribution for them and for all others. So pinag-uusapan dito yung pagbibigay natin para sa gawain ng Panginoon, na yung pagsunod natin. Hindi rin man madali ang magbigay, no? Lalo na talagang kung gipit tayo, o kung yung ating, sabihin natin, financial resources ay talagang parang tamang-tama lang sa atin. Pero sa kabila nun, sabi nga, kung babasahin natin yung context dito, no? Out of their poverty, sa kanilang kahirapan, sila ay nagbigay pa rin. Sumunod pa rin sila sa kalooban ng Panginoon. No? Kaya natuwa ang Panginoon sa kanila. No? So actually, pag nagbibigay tayo, siyempre nagbibigay tayo para sa gawain ng Panginoon. Pero nagbibigay tayo bilang pagsunod natin. Dahil gusto nating mabigyan ng karangalan ang Diyos. Conclusion. Nung ako ay naging senior, when I turned 60 years old, that was 9 years ago, I asked God to give me a life verse that will guide me in the remaining years of my life. Kasi before that, ang aking isang life verse, no, ay sa Acts 20:24. But none of these things move me, neither count my life dear to myself, so that I may finish my course with joy. That is to testify the gospel of the Lord Jesus Christ. So yun, nothing will move me. Kung nung ako'y magsimula maglingkod, hanggang bago ako mag-60 na aking life verse, walang makakakilo sa akin, walang makakaalis sa akin, maliban siya na ang mag-alis. Maliban, may ginawa ako na dapat akong umalis. No? Pero yun, no? And I praise the Lord, no? Na-sustain tayo ng biyaya ng Panginoon. So, nung 60 na ako, sabi ko, Lord, kaya ako ng isa pang verse, no? Iba, kumbaga, iba ng, hindi naman sa ibang labanan na to, no? Pero, ibang level na ito, no? Konti na lang ang panahon. No? At ito nga, nag-iba na tayo ng diin sa ministry, no? Tama-tama, nung nag-pray ako talaga, seryoso, nag-pray, Lord, bigyan mo naman ako ng verse. Yun, nasa buko na, nasa Galatians na, ang devotion noon, no? At nung mabasa ko ito, sabi ko, ito yon. Galatians 1:24. At ito sabi, simple lang, no? And they glorified God because of me. Yan ang sabi ni Paul. Naluwalhati ang Diyos dahil sa akin. At ever since, yung desire ng heart ko, bagamat hindi pa rin tayo perfect, no? Marami pa rin frustrations, marami pa rin dapat na hindi pa rin natin nagagawa. No? Pero we're growing. We're improving. We're progressing. Pero yun ang guideline ko, Lord. Nawa, maluwalhati kayo dahil sa akin. No? Kaya, minsan may mga tao namang pwede kang magalit sa kanila, pwede kang mainis. O
gumawa ka ng hindi maganda. Kasi parang ang feeling mo, karapatan ko eh. Sila naman ang nauna eh. No? Pero pag iniisip ko itong verse na to, maluwalhati kaya si Lord kung gagawin ko yung gusto ko. Tumitigil ako eh. Humingi ako ng tawad. Gagawin ko yung tama. Hindi yung gusto ko. Kasi ito ang verse ko eh. Ito ang hangad ko. Na maluwalhati ang Diyos sa aking buhay. So yan ang naging guiding principle ko noon hanggang sa aking huling hininga. No? Nanawa sa pamagitan ko o ng buhay ko ay luluwalhatiin ng Diyos o ng iba ang Diyos. Mga kapatid, malayo pa yung iba sa inyo, no? Marami sa inyo malayo pa kayo mag-60. Pero hindi nyo na kailangan maging 60 pa. No? Para gawing prinsipyo ito ng inyong buhay. Amen? Tama ba? Ay, pag naging 60 ako, gano'n na rin. Gagayahin ko na si Pastor. Ngayon pa lang, narinig nyo na yung Galatians 1:24. Isama nyo na yon sa inyong life verse. Napakadaling alalahanin, di ba? And they glorified God because of me. So ngayon na, yun yung pinag-uusapan natin dito. Give God the glory in everything. So in our series, we have learned 7 winning ways. So mahilig ako sa 7 kasi nga 7 is a perfect number. No? 7 winning ways to live God's purpose in our life, which makes us truly successful. I'm praying na hindi natin ito una sa lahat malimutan. Patayin na tayo dyan pag nalimutan natin, no? At higit sa lahat ay mailapat natin sa ating buhay as we continue to pursue true success in life. Madali naman silang tandaan, alphabetical lang ito, from A to letter G. Una, sabayan nyo nga ako, aim high, break the barrier, commit to excellence, depend on Christ, exercise for godliness, focus on essential, and give God the glory in everything. Tayo manalangin. Ama, salamat po na lahat ng inyong inaasahan sa amin, lahat na gusto mong mangyari sa amin, ibinigay mo rin lahat ng aming kailangan, Lord. Ano po ang sabi ng salita? Everything that pertains to life and to godliness ay ibinigay mo na sa aming lahat. Pero hindi ibig sabihin, no, automatic ay mangyayari sa amin ang gusto mo. No? Meron kaming effort. Sabi nga, no, we need to work out our own salvation with fear and trembling. Add to your faith. So, Lord, may kailangan kaming gawin. So, nawa po, gabayan mo kami para itong mga ways na ito, di namin malimutan, mailapat namin sa iba-ibang aspeto ng aming buhay. Lord, gusto namin maging matagumpay. Hindi para lang maging matagumpay, kundi yun po ang plano mo sa amin, that we live victoriously and successfully. And it will only happen when we live your purpose in our lives. Salamat po sa inyong salita. Pagpalain mo po ang bawat siya sa amin. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.